Okay, one Sharp automatic washing machine. So, ang model niya ay AS-JM08A9. So, 8.0 kilogram na. Ayan o. Diretso na siya nag-on. Pag plug in. Muna mo ulit. Paksak. O yan o. Diretso na nag-on. Tapos, ayun, may ikot-ikot na siya. Ngayon, pag pinower on mo naman, yan, patay naman. Kaso nga lang yun. Naikot pa rin. Okay, yan yung issue niya. Ayan o, bagong bukas. Mukhang basa. Ayan o, basa nga o. Naka-plug out pa yan? Oo. Basa o. Kahit man siya may silicone, abutin pa rin ng tubig yan kasi yung mga terminals, open pa rin yan siya. Kahit anong control mo, yan, wala nga nagbabago sa display. Okay, grounded na yung kanyang control board. Pag pinatay mo naman, namatay kaso, ikot pa rin yung tab mo para sa washing. Kumpirmado, wala tayong ibang suspect kundi control. Itong control board na yan. Okay, so konsulta mo natin sa may-ari. The next day. Yan, magandang araw. So ito, dumating na guys yung hinihintay nating pyesa ng automatic washing. So yung Samsung. So mayroon pa nga para ditong sumunod. Ito na yung pyesa natin ng Samsung. So ito mayroon tayong dumating na bagong dating Eurotech PFW-808B. Ito no power. Bago daw nawala ng power to, hindi na siya nag-spin. So yun ang issue nito. Ngayon kalaunan, nawala na ng power. So ito naman isa Fuji Densho. Yan, ito naman may power pero ayaw mag-spin, ayaw mag-washing. So yun naman ang issue niya. Pero nagkakarga naman ng tubig. Yan o. Yan o. Samsung. Remind ko lang or bigay lang ako ng tip sa mga may-ari o sa gumagawa rin ng mga RF nitong automatic washing. So, sa mga ganitong control board, pwede naman sana itong i-repair. Kaso nga lang, pag may sign of repair na kasi, posibleng i-modify or kapag nagawa mo naman, pwede ring hindi na siya tumagal. Kumbaga, risky na sa lalo na sa basa-basa kasi nga naka naka-silicone niya no. Kapag ni-repair kasi ito, kalimitan kinakalas ng ilalim, ginagrinder, tinutuklap tong ano na to. So sabihin, open na yung ilalim. Risky na siya sa mga moist, baka mabasa. Ayan. Affordable naman yung mga presyo nito online or sa mga seller natin. Kasi naman mag-repair tayo, magkakalkal. Kung may makalkal na pyesa, may natitik na sirang pyesa, maghahanap, so matatagalan din. Risky na rin siya sa mga moist kapag na-repair. At posibleng hindi na rin tumagal. So kaya nirekomenda ko, palit na lang. Yan, palit na lang ng buong control board na yan. Kasi sabi ko nga, ano na siya, affordable naman. At siyempre, yung customer naman mag-shoulder ng pyesa, siyempre. So magcha-charge na lang tayo ng labor kung magkano charge natin sa labor. Ayan. At ano pa tayo, kampante pa na walang back job at tatagal yung unit. Okay, so kabit na natin. Okay. So yun, nakabit na natin.
So, dapat mag-power muna siya. So, ito na guys, oh. Kita nyo, wala siyang power. Yung sira nito, yung pag plug in pa lang, naka-power on na. At hindi mo na siya makontrol. So, yun ang issue nito. So, try natin ngayon. Ngayon, wala siyang power. Try natin i-power on. Ayun, wala rin. Wala, baka naglulos. Try tayo dyan, baka sira din. Try natin dito, baka naglulos lang. Ayun. Yun, naglulos nga lang dito. Okay, naglulos pa yung ating connector o yung adapter ng plug. So, okay, plug in natin ulit. Yan. Oops. Yun. Okay, so try natin kung mag-select. Ayan o. Okay, nag-control muna siya. O diba, easy easy, madali lang. Kung walang easy pag nabili nyo. Ayan. So, okay, legit yung sealer natin at yan, okay. Pwede nating i-recommenda yung sealer na to. Alam ko, Onlike. Yan, shoutout sa Onlike online sealer na to. Yan. Yan na yung alalay ko. So, ito na, ipa-plaster ko muna